Reputasyon, Part 10. Damn it! Mura ni Ace matapos mailayo ang sarili kay Samantha. Sinulya pa niya ito na nanatiling nakaupo sa upuang ratan. Nakalubay ang mahabang buhok ni Samantha at ang iba'y tumatakip sa magandang mukha nito. Ang mga mata nitong puno ng tanong habang nakatingin sa kanya. Ang mga labi nito'y nakabuka pa at hindi niya masabi kung anong klaseng pagkokontrol ang ginawa niya para hindi ito hilahin sa upuan at idikit sa dingding at halikan ito hanggat gusto niya. Napapikit si Ace at tila hinahanap ang sarili dahil aaminin niya na wala siya sa sarili nang mahalikan ang malalambot na labi ni Samantha na magmula nang mahalikan niya kahapon. Hindi na niya mawala sa isipan niya. Shit. Mura niya at mabilis na tumalikod. Naglakad palapit sa pinto. You are leaving again. Tinig ni Samantha na nagpahinto sa paghakbang niya at liningon ito. Kaya ng ginawa mo kahapon. Matapos mo kong halikan sa batuan, iniwan mo ako. Patuloy nito habang nanatiling nakaupo at nakatingin sa kanya. Bakit Ace? Hindi mo ba masikmura na mahalikan ng isang tulad ko? May hinanakit sa boses ni Samanthang nahimigan sa tono nito. Hindi mo ba kayang panindigan ang ginagawa mo kaya tatakas ka? Tuya ni Samantha at tumayo sa pagkakaupo. Lumakad ito palapit sa kinatatayuan niya. I did not know Ace is a big coward. Mariing sabi ni Samantha nang makalapit sa kanya. You are a coward, Ace. Tuwag ka. Halos isigaw ni Samantha yun sa harapan niya habang dinuduro nito ang dibdib niya. Marahas ni Ace pinigilan ang mga braso ni Samantha at sa isang iglap lang, naidikit niya ito sa dingding ng kubo. You don't know what you are talking about, Samantha. Tagis pagang nasabi ni Ace at marahas na itinaas ang dalawang kamay nito sa dingding. Nagpumiglas ito at sinubukang mabawi ang mga kamay na mahigpit niyang hawak-hawak. At dahil sa ginagawa ni Samanthang pagpupumiglas, sumasagi ang kanyang hubog ng dibdib sa dibdib nito at nag-e-enjoy siya. He felt his own arousal inside his jeans and he knows Samantha feel it too. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pinaghalong takot, excitement at pagnanasa. Yes, lost. Kitang-kita niya sa mga mata ni Samantha ang pagnanasa at nakakasigurado siyang pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. They both want their bodies to become one. At alam ni Ace parehong may pumipigil sa kanila. Biglang laya para sa isa't isa ang mga katawan. Don't let me out of my mind, Samantha. Dahil hindi ako magdadalawang isip na angkinin kita sa loob ng kubo sa ganitong posisyon. Sinadya niyang sa mga labi ni Samantha sinabi ang mga salitang iyon. At hindi nakaligtas ang pagpikit ng mga mata ni Samantha at naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. At aaminin niyang gusto niya ang nangyayari sa kanila ni Samantha. Just tell me if you want it, Samantha. And I'll give it to you with all my pleasure. Huwag mo lang akong tatawaging duwag cause I'm not. Sabi ni Ace. Nagmulat ng mga mata si Samantha. Nagtama ang mga mata nilang parehong puno ng pagnanasa sa isa't isa. Bakit Ace? Tanong ni Samantha. Believe me, Samantha. I don't know why either. Sagot ni Ace at binitawan ang mga kamay nito. Nakakuha ng pagkakataon si Samantha
para maitulok siya at mabilis na lumakad sa pinto. It was just a kiss. Yes. And people kiss all the time. Yes. Sabi nito nang makatayo sa tabi ng pinto. But not everyone wants to be kissed to someone like me. Right, Ace? Dahil pamilya ako ng kaligkarin, ng mga malilindi. May pait sa sabi ni Samantha at kitang-kita ni Ace ang sakit sa mga mata nito. Nais ni Ace itong lapitan at yakapin at sabihin ritong iba ito. Hindi tulad ito ng mga kapatid nito. Marami na siyang narinig tungkol sa mga kapatid nito at lahat ng yun ay hindi magaganda. Pero kay Samantha, wala pa siyang narinig tulad ng mga narinig niya sa mga kapatid nito. At maaaring iba nga si Samantha sa mga kapatid nito. At umaasa nga siyang iba si Samantha. Samantha, you are not like them. True. And I will never be like them. Hiyaw ni Samantha. Kaya tigilan mo na ako. I know why you are doing this, Ace. You were trying to seduce me. And I don't know if you are just doing this for fun, curiosity, or I don't know, Ace. Please stop seducing me. May pagsusumamo sa huling sinabi ni Samantha. I'm just a human. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Patuloy nito. I'm not seducing you, Samantha. Then what? I don't know. Tanging sagot ni Ace at sa una-unahang pagkakataon, nawalan siya ng tamang isasagot dahil kahit siya, hindi niya alam kung ano ang idadahilan. Alam niyang higit sa tawag ng laman ang nakikita niyang dahilan kay Samantha. Dahil kung yun lang ang habol niya kay Samantha, kanina pa niya ito inangkin ng paulit-ulit. Pero hindi. At hindi rin niya alam kung ano. I hate you, Ace, for doing this to me. May hinanakit na sabi nito at mabilis na lumabas ng kubo. Napamura si Ace at sinipa ang upuan na kanina lang ay inuupuan ni Samantha. Ano bang ginagawa niya? Hindi ang tipo ni Samantha ang tipo niya. Dahil mahilig siya sa mga babaeng kung manamit ay kaperaso lang. Mahilig siyang makipag-date sa mga babaeng kauri niya. Matalino. May sinasabi sa buhay at games sa larong gusto niya. At malayong malayo si Samantha sa mga babaeng tinutukoy niya. Pero aaminin niyang naaakit siya kay Samantha na pilit niyang pinipigilan pero hindi niya makontrol. Sa tuwing nakikita niya ito, nais niya itong halikan, yakapin at alagaan. Maliban sa pisikal na atraksyon niya kay Samantha, napukaw din ito ang damdamin niyang nais niya itong alagaan, protektahan sa mga taong nagmamaliit dito. Pero paano niya magagawa ang mga bagay na yon kung natatakot siyang aminin sa sarili na may damdaming umuusbong na kinatatakutan niyang malaman kung ano? What the fuck, Ace? Hindi ka pwedeng mahulog sa isang santos. Paalala ni Ace sa sarili at nilamukos ang mga mukha sa palad. Wow, ate, ang ganda! Wika ni Samantha nang makita ang gown na isusuot ng kapatid sa kasal nito. Maganda ba? Tanong nito at pinatong ang gown sa katawan at inikot-ikot. Maganda, ate, sobra. Sagot ni Samantha at mabilis na niyakap ang kapatid. Masaya siya para sa ate niya. Dahil natagpuan na nito ang lalaking magmamahal rito at tanggap kung anumang nakaraan ng kapatid. Nagpapasalamat si Samanthang nakatagpo ang kapatid na tunay na nagmamahal dito. At sana
Ganoon din ang Ate Angeline niya at kung papala rin, sana ay pati siya makatagpo ng lalaking para sa kanya. Sa isip niya biglang pumasok si Ace at mabilis siyang napailing ng ulo. Pag ikaw kinasal, mas maganda pa dito ang gown mo. Sabi ng Ate Lorena habang pinapakita sa mga kapatid ang gown. Paano ikakasal yan? Wala ngang boyfriend. Sabi ng Ate Angeline niya habang nakapulupot kay Brian. Pinagpapasalamat pa rin niyang nagkabalikan ng kapatid at si Brian. At sinasama niya sa dasal niya na sana si Brian na ang huling lalaking makakasama ng Ate Angeline niya. Sam, hindi ka naman namin pinagbabawalang magka-boyfriend. Basta unahin mo lang ang pag-aaral. Sabi ng Ate Lorena at hinawakan siya sa buhok. Wala pa lang siguro akong nagugustuhan. Tipid na sagot ni Samantha at lumitaw na naman sa isip niya ang gwapong mukha ni Ace. Alos mag-iisang linggo na mula nang mangyari ang eksena nila ni Ace sa kubo. At mula noon, hindi pa niya nakikita si Ace sa resort. Ewan niya, dahil pakiramdam niya, iniwasan siya ni Ace at hindi naman siya tanga para hindi malaman ang dahilan nito. Iniiwasan siya ni Ace dahil isa siyang santos at alam niyang di matanggap ni Ace sa sarili nito na kahit papaano ay hindi ito immune sa charm niya. Nais niyang ikatuwa yun dahil ganoon din naman siya kay Ace. Na-attract siya dito. Hindi pa nga lang niya mabigyan ng pangalan ang atraksyon na nararamdaman niya. At alam niyang simula pa lang, mali na dahil kung hahayaan niya ang sarili, uuwi siyang luhaan at masasaktan lang. Wala bang nagpaparamdam sa'yo, Sam? Tanong ng Ate Lorena. Ha, ate? Gulat na tanong ni Samantha dahil malalim ang iniisip. May nagatid sa kanya ng mamahaling kotse, ate. Masiglang sabi ng Ate Angeline niya habang sinusubuan ng suman si Brian. Linggo kaya kompleto sila sa bahay. Isama pa ang pagdalaw ng Ate Lorena at nobyo nito. Kaya puno na naman ang bahay at abala ang nanay niya sa pagluluto. Sino nagatid sa'yo? Masayang tanong ng Ate Lorena at kinurok siya sa tagiliran. Aray, ate. Tili ni Samantha at mabilis na umiwas. Tinampot ang wedding invitation sample sa mesa. Sino si Mrs. Ontiveros? Pang-iiba ni Samantha ng usapan para maiwasan ang mga tanong nito. Habang binabasa ang nakasulat sa invitation sample at nabasa niyang isang ninang lang ang kinuha ng mga ito at si Mrs. Eileen Ontiveros. Hindi niya alam kung saan niya narinig ang pangalan pero tila pamilyar sa kanya. She's so special to me, Sam. Maraming naitulong sa akin si Mrs. Ontiveros. Nakangiting sagot ng ate niya at sinimulang itupi ang gown na isusuot. Tagasan siya, ate? Usisa ni Samantha. Dito sa San Roque. Talaga? Kaya pala parang narinig ko na ang pangalan niya. Well, sa pagkakaalam ko, ang pamilya ni Mrs. Ontiveros ang sumusunod sa pamilya Benvenida. Sila kasi nagmamay-ari sa ilang malalaking palaisdaan dito sa San Roque. At may malaking asyenda din ang mga ito. Marahil hindi nga lang kasing laki ng mga Benvenida. Sabi ng Ate Lorena, marami naman talagang mayayaman sa bayan nila. At sa kanila pala yung public beach sa may dulo ng San Roque. Dagdag ng ate niya na nagpakislap sa mga mata niya nang marinig ang beach.
public beach? Tanong niya dahil tila hindi pa niya narinig ang tungkol sa beach sa dulo ng San Roque. Malayo-layo na kasi yun, kaya hindi mo alam. Isa pa, public beach yun. Pero iilan lang ang pumupunta dahil mas gusto ng mga taga rito ang Bienvenida Resort. Parang gusto kong puntahan yan, ate. Excited na sabi niya. Malayo yun, Sam. Hindi kakayanin ng bike mo. Magta-tricycle na lang ako, ate. Ikaw bahala. Sigurado naman ako magugustuhan mo doon dahil mas tahimik ang dagat. Talaga, ate? Sabi niya at sumilay ang malawak na ngiti sa mga labi. Sa dami niyang problema ngayon, nais ni Samantha mag-isip-isip at alam niyang mga alon sa dagat ang nagpapakalma sa kanya. Pero dahil na rin kay Ace kaya hindi siya dapat maglagi sa Bienvenida Resort at sa tingin niya, ang dagat sa dulo ng San Roque ang bagong magpapakalma sa kanya. Mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo at nagtatakbo paakyat sa taas. Dahan-dahan ka naman, Sam. Sita ng Ate Angeline niya. Hindi ni Samantha ito pinansin at mabilis siyang pumasok sa silid. Pagdating sa itaas, nilabas ang backpack at nilagay ang mga gamit na kakailanganin. At nilabis na rin niya ang all-white na bestida at kulay kremang sandals. Hahanapin ko ang dagat sa dulo ng San Roque. Sabi ni Samantha sa sarili at mabilis na naghanda. Pagbaba ni Samantha, kaagad siyang nagpaalam sa mga ito na may pupuntahan sandali. San ka pupunta, Sam? Andito ang ate Lorraine mo. Tanong ng nanay niya na busy kakahalo ng niluluto. Saglit lang po ako, Nay. Sagot ni Samantha at mabilis na nagtatakbo palabas. Naisip niyang dalhin ang bike. Alam niyang malayo ang dulo ng San Roque sa tinitirahan nila. At kung magbabike lang siya, baka abutin siya ng gabi. Kaya ang ginawa niya para makamura sa pamasahe, nagbike siya hanggang sa Bienvenida Resort at iniwang kay Mang Tonyo ang bike at mula doon, sumakay na siya ng tricycle. Pagbaba ni Samantha ng tricycle, napanganga siya nang makita ang malinis na buhanginan mula sa may kalsada. Walang gate o bakod sa umaharang na dagat mula sa kalsada. Tumakbo siya palapit. Linggo pero wala siyang makitang tao roon. Puro nagtataas ang mga puno at malinis na buhangin ang nakikita niya. Napangiti siya at naglakad na papalapit. Wow! Bakit hindi ko agad nalaman ang tungkol sa'yo? Bulong ni Samantha at para siyang batang nagpaikot-ikot. This is what I'm looking for. Tahimik, tanging payapang alon lang ang maririnig niya. Kumpara sa Bienvenida Resort, mas malakas ang hampas ng alon doon kesa dito at walang mga batuhan na tulad ng sa resort na siyang madalas puntahan ng mga turista. Tinuloy niya ang paglalakad at ginamit na rin niya ang cellphone para kuhanan ng litrato ang ilang mga magagandang puno. Naaliw siya sa paglalakad nang may mayapakan na kung ano. Iyuko niya yon at napangiti siya nang makita ang daming mga bato at naggagandahang shell sa buhanginan. Wow! Sabi ni Samantha at mabilis na inilabas ang plastic na dala mula sa bag at namulot ng mga nagugustuhang bato at shell. Sa Bienvenida Resort marahil, sa dami ng mga guest doon, iilan na lang ang nakikita niyang nagkalat na mga shell at bato. Nang marating ang gitna ng dagat, napansin niya ang malaking bahay na nakatirik sa may itaas. Nag-iisang bahay lang yun doon at masasabi niyang malaki at maganda ang bahay na tila ginastosan ng husto. Ang daanan nito, pababa sa dagat,
Sementado pero bago ka tuluyang makababa ay buhangin na. May dalawang tinutumbok ang sementong daan nito. Ang isa'y marahil patungo sa kalsada dahil sementado lahat pababa. Kulay puti ang malaking bahay na dalawang palapag na tila yari sa salamin. Marahil para nasisilip ng mga ito ang magandang karagatan. Maganda ang pagkakadesenyo ng bahay. Napaka-peaceful. Nakangiti si Samantha at kinuhanan ng larawan ang magandang bahay. Nagtuloy na sa paglalakad habang namumulot ng mga shell at bato. Malayo-layo man ito sa bahay nila, pero pipilitan niyang mapadalas ang pagpunta dito. Total bukas naman ito para sa mga tao sa San Roque. Marahil sinadyang buksan yon na Mrs. Ontiveros sa mga tao sa San Roque at hindi ginawang negosyo tulad ng Bienvenida Resort na bentang-benta sa mga dayuhan. Sa paglalakad niya, may namataan siyang maliit na kubo sa may malapit sa mga naglalakihang puno sa gilid. Naglakad siya palapit sa kubo. Hindi ito tulad ng mga kubo sa Bienvenida. Ito'y tila gawa sa kawayan at dayami. Nang malapit, kinunan rin niya ito ng larawan. May pagkaluma na ito pero mukhang presko sa loob. Liningaling nga ang paligid. Baka sakaling may tao sa paligid at bawalan siyang pumasok sa loob. Pero wala naman siyang nakitang tao kaya humakbang siya palapit sa 3 baitang. Umakyat siya at sinilip ang loob. Bukas ang pintuan nito, tila sira na rin sa kalumaan. Marahil walang pumupunta dito, kaya napabayaan ang kubo. Wow! Parang ang sarap namang magpahinga rito. Sabi niya nang makita ang loob ng kubo. May papag roon, katapat ng bintana. May maliit na mesang kahoy at isang malaking bangko. Napangiti siya at kinunan ng larawan ng kubo. Sino ka? At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.